goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon, makulimlim, medyo nagdi-drizzle. O, di ba? Meron pang mga ulan-ulan pa rin, ambon-ambon. Happy Tuesday afternoon. Ika-18 na po tayo sa buwan ng Agosto, no? It's August 18, 2026 na po. Samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At ngayong hapong ito, siyempre kanina, lalong-lalo na tayo po'y giniluntang na isa na namang insidente sa loob ng eskwelahan. Mamaya pag-usapan po natin yan. Tayo po'y magbigay daan. Tayo ng mga updates at the same time, yung ganito pong nagiging problema na natin, sa ating pong mga eskwelahan. Anyway, mga kaibigan, nakatutok din po tayo sa kalagayan pa rin po ng ating panahon sapagkat sabi po ng Pag-asa kanina, meron pong 4 na weather system ang kanilang binabantayan, loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. O diba? So mag-iingat po tayo, lalong-lalo na po dun sa mga danger zone areas ng ating bansa na naapektuhan, lalong-lalo na kapag po lumalambot ang lupa, may landslides, alam po natin yan. At syempre yung mga flood-prone areas. At the same time, nakatutok naman yung mga concerned agencies ng ating gobyerno. Pero in the meantime, nasa linya na natin ang Pag-asa at itanong natin, 4 na weather system ito, loob at labas ng ating bansa. From DOST Pag-asa, Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Yes po ma'am, magandang hapon din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Tama po kayo, meron tayong 3 sistema na malapit sa ating Philippine Area of Responsibility at isa naman na nasa bandang malayo pa. At ngayon nga, yung 2 low pressure area sa loob at labas ng ating PAR ay magkabilaan. Unahin muna natin nasa silangang bahagi, huli nga yung namataan, sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman po na low pressure area na nasa kanlurang bahagi naman ng Luzon ay huling namataan sa layong 450 kilometers kanluran naman ng Calayan, Cagayan. At alin nga sa 2 LPA na to ay posibleng maging bagyo sa loob nga ng 24 oras o ngayong araw. Kaya naman patuloy tayong mantabi sa Pag-asa hinggil nga sa mga latest updates sa mamumuong mga bagyo. And currently nga ay wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit nagdudulot na nga naghihila nga ito ng habagat na siya nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. Habagat ngayon yung nagdadala ng mga patuloy na malalakas na mga pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugso-bugsong malalakas mga pag-ulan din ang dinadala ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Sa nalalabing bahagi or dito naman sa Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, magiging makulimlim pa rin ang kalangitan dala ng habagat. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit andyan pa rin yung chance ng mga pulupulong mga pag-ulan dadali ng habagat at local
localized thunderstorm. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat sa mga papalaot sa may hilaga at kanlurang bahagi nga ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, may nakataas tayong rainfall advisory ngayon? Ano ba tayo sa Yes Metro po, no? Manila? Na nakikita po natin for Metro Manila ay meron po tayong nakataas na yellow heavy rainfall warning. And yung pinakamataas po dito sa Central Luzon at Calabar Zone sa may Bataan, Batangas, and some portions ng Zambales at Quezon provinces ay meron ng red heavy rainfall warning. Oo. Pero right now medyo humupa sa atin sa Metro Manila mga malalakas na ulan, ano. Meaning might be itong pagsapit na naman ng bandang hapon ay maranasan ulit natin yung medyo may kalakasan. Yes po, mga bandang hapon or gabi dahil base po sa satellite natin mukhang may pa-approach na naman na makakapal na kaulapan. So hindi pa rin po titigil yung ganitong malalakas na mga pag-ulan, medyo nagsasubside lang konti ng mga ilang oras. Oo, kasi kahapon na pag-usapan natin parang isang low pressure area, dalawang low pressure area, but this time, dalawang low pressure area, isang tropical depression na doon po sa yung dalawang low pressure area, ano yung pinakamalapit na might be maging isang ganap na bagyo? More on yung nasa eastern side po natin. Kung magiging bagyo po yan within this day, yung nasa western side natin ay malulusaw na po yan at magiging part na lang nung parang iniikutan ng habagat po or yung tinatawag natin na monsoon trap. So nandyan okay. So yun yung monsoon trap ngayon, ano? Kaya tuloy-tuloy yung ating mga pag-ulan pa rin. Yes po, tama po. Ayan, okay. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Thank you. Yes po, maraming salamat. Maraming salamat. Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. So ingat po tayo, ha. At talagang ito na yung ating panahon ng tag-ulan, ano? So yan yung binabanggit natin una pa man na bago pa tayo pumasok sa panahon ng tag-ulan ay hindi pa natin masyadong ramdam, pero ito laging kasama sa system yung habagat. So yan po yung talagang nagbibigay sa atin, nagbubunsod ng mga pag-ulan. So ingat-ingat sa ating mga kababayan at maging alerto po lagi sa sa masamang panahon na ating pong nararanasan. Oras natin mga kaibigan, 13 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby lang po ha, at maya-maya pupunta po tayo ng Zamboanga City. Hingi din tayo ng update ng mga ganap dahil di po ba ngayon talagang pinag-uusapan po yung shooting incident na nangyari, particular dyan po sa Ateneo de Zamboanga University. Ano po? Kaya meron pong 2 menor de edad, no, estudyante, kabilang po yung suspect. At merong mga sugatan. Kanina parang kay Kuyang Jun, isa yung lumalabas na sugatan lamang eh. So malaman natin na sa kanya, hingi ulit tayo ng update. Kanina mga ilang minuto pa lamang meron na siyang update. But anyway, so yung initial investigation kasi, sinasabi nga po na yung suspect isang grade 9 high school student at ang biktima isang grade 10, no? So malaman natin dahil may pakiusap po ang local government unit po, no, ng Zamboanga City sa public ay iwasan po, tama naman, no, iwasan yung pagpapakalat ng hindi mga verified information, no, pati yung mga pictures and even videos. Oo, dito sa panibagong insidente po ng pamamaril at yan po ay sa eskwelahan na naman, but this time ito ay private school, no, at dyan po sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ano po. At nangyari po yan kaninang umaga at kasi baka mamaya kasi yung mga kung ano-anong mga lumalabas, syempre pwede pong pagsimulan yan ng takot at pangamba, no? At habang ongoing yung investigation ay maapektuhan. But anyway, tuloy-tuloy naman yung ating mga otoridad. Siguro hingi rin tayo na update mamaya. At sinasabi naman ng Zamboanga City government na under control naman nila yung sitwasyon, ano, dyan po sa lugar, no? Lalong-lalo na yung implemented o yung pinatutupad na pong security measure para po dyan. So puntahan natin din na mamaya si Kuyang Jun Dimakutak. Standby lang Kuyang Jun, saglit lamang po. Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon.